God bless you sa ating beloved co-preacher, Brother Benedict. Tayo po'y manalangin, opo dakilat mapagpala amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banal, sa pagkagalit sa ganas sa kabagan, sa pangunang panalangin po ng aming beloved Noble Evangelist Wilde Almeida, End Time Prophet, Lord God, maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na yung bargaway natapos na tigit, sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan sa yung Santong Espiritu nagbigalak sa mga puso, at bagong lahat kami po yung nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabaga mo kami patawarin, lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi. Mahal pa ikaw po maglagay na mga kataga na dapat bigkasin ikaw po aking nasahan. Buksan mo po pangunawa, kaisipan ng bawat napakinig at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Unbelief and doubt, Satan cast out, be bound unto hell and be there forever. In the name of our dearest Jesus I pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Amor Evangelist Wilde Almeida, the End Time Prophet of our loving God, at patuloy pong ating pag-alala kailanman ay hindi natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Unbastan Pastor, our beloved Mama Dear. Ako po'y nagpaabot ng pagbati, paggalang sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord, sa ating pong beloved Lots, beloved Phil, ating beloved Main, sa kala pong mga beloved babies. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating mga pinagpalang mga baguhan, at sa lahat ng ating viewers sa ating pong live webcast. Ating tatalakayin, pamagatan nating Race of God. Race of God, ang ibig sabihin, lahi ng Diyos. Basahin po natin ang ating mga verses. Kindly. Dito po sa Isaiah 55, talatay 23, ganito po ang pagkasulat. Sila'y hindi gagawa ng walang kabuluhan o manganganak man para sa kaskunaan, sapagkat sila ang lahi ng mga pinagpalang Panginoon at ang kanyang mga anak na kasama nila. Dito po sa Juan 8, talatay 44, ganito rin po ang pagkasulat. Kayo sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin sa isang mamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng mga ganang kanya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Amen. Palakpakan po muna natin ang sabay-sabay na malakas na palakpak, ang ating mabait na Diyos sa langit, at lahat tayo magsabi ng malakas na praise the Lord. Ang ating mahal na Panginoon ang magpala ng kanyang banal na salita, ang ating tinatalakay, Race of God o lahi ng Diyos. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, kaya nga sinasabi nating tayo mapalad, sa lahat ng mapalad, tayong pinagpalang nakasumpong ng buong katotohanan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry na pinangunahan ng ating beloved Honorable Evangelist Wilde Almeida, the End Time Prophet of our loving God, and our beloved Unbastan Pastor, our beloved Mama Dear, and the beloved whole Almeida family. Bakit mga minamahal? Dahil tayo'y pinagpalang tunay na lahi ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, dahil maraming taong sinasabing sila'y anak ng Diyos. Iba po yung sinasabi mo sa sarili mo na ikaw ay anak ng Diyos. Iba naman yung sinasabi ng banal na kasulatan na ikaw ay lahi ng Diyos. Dahil yung tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, siya'y kabilang sa lahi ng Diyos na sinasabing race of God. Dahil sabi ng ating nabasa, sino ba ang mga lahi ng Diyos? Sabi, sila'y hindi gagawa ng walang kabuluhan. Kapag lahi ka ng Diyos, bawat hipuin ng iyong kamay, pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang iyong Ama sa langit, siya ang iyong Panginoon. Ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng Panginoon.
ang makapangyarihang Diyos. Siya ang iyong Ama sa langit. Dahil lahi ka ng Diyos, tunay kang anak ng Diyos, hindi mo sinasabi sa sarili mo. Ito'y may katotohanan. Sabi ng ating nabasa, bawat hipuin ng iyong kamay ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka gagawa ng walang kabuluhan. Dahil ang tao sa sanlibutan, mga minamahal, puro sila pangarap, puro sila plano, mga minamahal. Pero sa kahuli-hulihang bahagi ng kanilang buhay, kabiguan pa rin ang meron sila. Pero kapag ikaw ay naging lahi ng Diyos, ang sabi, lahat ng gagawin ng iyong kamay ay mayroong kabuluhan. Ang sabi, at hindi sila manganganak para sa kasunaan, sapagkat sila ang lahi na mga pinagpala ng Panginoon at ang kanilang mga anak na kasama nila. Kaya yung pagpapala sa iyo na ibinigay ng Diyos bilang lahi ng Diyos, hindi lang para sa iyo yan. Sabi ng ating nabasa, kasama rin ang iyong lahi dito sa lupa. Kasama ang iyong mga anak, mga minamahal, at magiging anak pa ng iyong mga anak. Dahil ang ibinigay na biyaya sa iyo ng Diyos ay para sa iyong buong pamilya na nagpapatuloy maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sa sanlibutan, pag sila'y sinuwerte, hindi natin sasabihin sila'y pinagpala. Ang biyaya sa sanlibutan, ang tawag ay swerte. Mga minamahal, swerte for the meantime, hindi forever. At kung sino ang sinuwerte, para lang sa kanya yon. Yung swerte niya, pag-aawayan pa ng buong pamilya hanggang magkagalit-galit sila, mga minamahal. Sapagkat kapag lahi ka naman ng Diyos, mga minamahal, hindi ka swerte, pinagpala ka. Kaya ang pagpapala mula sa lahi mo at darating pang lahing nagmula sa iyo. Sabi ng ating nabasa sa verse 24, at mangyari na bago sila magsitawag, sasagot ako, at samantalang sila'y nagsasalita, aking didinggit. Kaya pag lahi ka ng Diyos, mga minamahal, iniisip mo pa lang. Kapag ang iniisip mo ay ayon sa kalooban ng Diyos, ang sabi ng ating nabasa, bago ka pa tumawag, sumasagot na ang Diyos sa panalangin mo. Iniisip mo pa lamang, ibinibigay na sa iyo ng ating mahal na Panginoon sapagkat ikaw ay tunay na lahi ng Diyos, sinasabing tunay kang anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Bakit dapat natin itong maunawaan? Dahil kung hindi ka lahi ng Diyos, magiging kaninong lahi ka? Hindi ka pwede nakalagay sa in-between, mga minamahal. Hindi ka pwedeng solo flight na sasabihin mo, hindi, ito ako Ito ang lahi ko Pag hindi ka lahi ng Diyos, sasama ka sa ibang lahi. Matapos sa lahi ng Diyos, ano pang ibang lahi, mga minamahal? Sa lahi ng kaaway ng Diyos, na sinasabi, simulat sa Paul, siya ay wala sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling noon pa man. Sino siya? Sabi ng ating supporting verse dito sa John chapter 8, verse 44, kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang nais ng inyong ama ang ibig niyong gawin. Siya isang mamamatay tao, buhat pa lang una, at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pag nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng ganang sa kanya sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya dapat siguraduhin natin, mga minaw, saan ba tayo kabilang? Kabilang ba tayo sa lahi na sa sanlibutan na sinasabing kaaway ng Diyos na si Satanas na sinungaling? O tayo ba'y kabilang sa lahi ng Diyos, mga minamahal? Kapag tayo'y kabilang sa lahi ng Diyos, wala ka nang hahanapin pa, mga minamahal. Bakit? Dahil ang lahi mo, ang Diyos na makapangyarihan, lahat ng kailangan mo, ang Diyos na iyong amang sa langit, siya ang magbibigay sa iyo. Kaya naghahanap ka ng kagalingan, hindi ibibigay yan ng kaaway ng Diyos. Hindi ibibigay ni Satanas yan. Naghahanap ka ng kapayapaan, kagalingan ng karamdaman, kalutasan ng iyong problema, mabuwang iyong pamilya. Hindi ibibigay ni Satanas na sinungaling yan kapag ikaw ay nasa lahi ni Satanas. Pero lahat ng hinihingi mo, sabi ng ating nabasa, hihingin mo pa lang, hindi mo pa hinihingi.
iniisip mo pa lamang bago bigkasin ang iyong labi. Dahil lahi ka ng Diyos, ibibigay na sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabing yung lahi ng Diyos, sila daw ay dapat na faithful servant. Ang ibig sabihin, sila ay tapat na lingkod. Pag sinabi mong lahi ka ng Diyos, ako'y lahi ng Diyos, dapat tapat ka na lingkod ng ating mahal na Panginoon. Hindi mo pinaglilingkuran ng Diyos dahil may kailangan ka lang. Ikaw ay servant ng Diyos. Anak ka ng Diyos. You are the sons and daughters of God now and forever. Hindi ngayon lang na meron kang kailangan. Ay, gusto ko maging lahi ng Diyos kasi meron akong kailangan eh. Pag umalis ka na sa pagiging lahi ng Diyos, automatically yan, magiging lahi ka ng kaaway ng Diyos. Kaya kung ano ang meron ka ngayon, ibinigay ng Diyos sa iyo dahil ikaw ay naging lahi ng Diyos, babawiin ng mahal na Panginoon. At ang meron ka ay magiging kasalatan dahil babalik ka sa lahi ng kaaway ng Diyos. Kaya sinasabing ang lahi ng Diyos, siya ay sinasabing faithful servant. Kindly. Dito po sa aklat ng San Mateo, Kabanata 25, ang talata po ay 23, sinabi sa kaniya ng kaniyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na ripin, nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon at lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Yun daw lahi ng Diyos, siya'y sinasabi na faithful servant o sinasabi siyang tapat na lingkod, mga minamahal. Yung daw tapat na lingkod ay naglilingkod siya sa mahal na Panginoon. Tapat siya maging sa maliit na bagay. Dahil naging tapat siya sa maliit na bagay, ang sabi dahil siya'y lahi ng Diyos at tapat na lingkod ng Diyos, faithful servant siya, mula sa maliit na bagay ay nagtapat siya, ipinagkakatiwala sa kanya ng Diyos ang malaking bagay. Kaya nagsisimula tayo sa maliit, hindi kagad sa malaki. Pag ikaw ay nag-design ng malaki kagad na tungkulin, hindi mo kaya yan. Mga minamahal, walang humaakyat sa hagdanan na nasa 10 step na kagad. Lahat ng umaakyat sa hagdanan, nagsisimula sa very first step, yung unang-unang hakbang, mga minamahal. Maliban na lamang, tumalong ka mula sa first step up to 10 step. Pero walang gagawa nun. Walang papagod sa kanyang sarili na tatalon at tatalon, mga minamahal. Kaya nga may hagdanan, ang bawat baitang ay ibig sabihin, hinahakbangan. Naintindihan natin. Kaya sabi ng ating nabasa, ang lahi daw ng Diyos, siya ay nagtatapat mula sa pinakamaliit dahil siya ay naging tapat, ipinagkakatiwala sa kanya ng Panginoon ang malaking bagay. Basahin natin ulit, sabi ng 23, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa. Iyon ang maririnig mo, mararamdaman mo mula sa ating mahal na Panginoon. Umigalak ang iyong puso dahil mismo ang Diyos ay nalulugod sa mabuti mong gawa. Sabi ng ating nabasa, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Kaya yung sinasabing lahi ng Diyos, mga minamahal, dahil siya'y faithful servant, sabi ng ating nabasa, pumapasok siya sa kagalakan ng Panginoon. Walang puwang sa kanya sinasabing kalungkutan. Walang puwang sa kanya sinasabing siya'y nang lulupaypay. Palagi mong makikita, kagaya kahit siya ay merong pagsubok na kinakaharap, mga minamahal, pagdating sa bahay-sambahan, masaya ang kanyang puso, may ngiti sa kanyang labi, masaya siyang nagpupuri sa Diyos dahil siya'y pumapasok sa kagalakan ng Panginoon. Yung sound ko, parang hinihigop kasi yung sound ko, nahirapan ako magsalita. Yun daw ang sinasabing faithful servant, mga minamahal. Kaya sinisimulan tayo ng mahal na as servant of God, sinasabing sons and daughter of God. Sinisimulan tayo, mga minamahal, sa maliit na tungkulin. At sa ating tungkulin, hindi tayo pwedeng mag-skip, hindi tayo pwedeng tumatakas. Ay, nakaligtas ako sa tungkulin ko ngayon. Wala naman nakakita sa akin, lalo na pag wala sa Marilao si Brother Louie. Wala naman nakakita. Si Brother Louie na naman tingin ng tingin. Pati si CR pinakikailaman. Ako talaga pakikailaman ko yan.
Pag ako nagmanis, pinakamaliit na tungkulin, pakikialaman ko yan, mga minamahal. Hindi ba? Pero hindi tayo maka-scheme. Hindi tayo makakatakas. Bakit? Dahil nakikita tayo ng ating mahal na Panginoon. Ako gusto mo maging lahi ng Diyos. Dahil lahi ka ng Diyos, maging tapat ka na magkaroon ka ng katapatang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mula sa pinakaalit mong tungkulin, may nakakita man sa'yo o walang nakakita sa'yo, gagampanan mo yan ng may kagalakan. Pag dinagdagan na ng mahal pa ng iyong tungkulin, dinagdagan na ng mahal na Panginoon. Lalo ka ngayong magsusumikap, mga minamahal. Hindi yung tayo ay porsigido lang dahil nagsisimula tayo. Sinasabi ng sanlibutan, ningas kugon, mga minamahal, ay service sa wikang English. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, may nakakita sa'yo. Walang nakakita sa'yo. Mula sa maliit hanggang malaki mong tungkulin, gampanan mo yan na ikaw ay naglilingkod hindi sa paningin ng tao, kundi sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Dahil, kung tumakas tayo sa ating tungkulin, meron kasi mga Kristiyano, ang attitude ng Kristiyano, mga minamahal, on fire sa simula. Dahil on fire, tatanggap ka ng biyaya. Pag natanggap ng biyaya, mga minamahal, yung Kristiyano, ang attitude niya, lupay-pay na siya. Nakakalimutan niya ang biyaya ng ating mahal na Panginoon. Ang tinitignan niya, yung kanyang gagawin. Nakalimutan niya, mga minamahal, nasa kanya na ang kanyang pangailangan bago pa niya hingin. Yung nandito ka lang, makita mo lang ang sarili mong nandito ka. At makita mo ang pamilya mong kasama mong naglingkod sa mahal na Panginoon, para sa akin, wala ka nang hihingin. Ibinigay na sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Bakit, mga minamahal? Napakahirap pumasok sa langit. Mahirap. Pumasok ka sa impyerno, mabilis lang. Magsinungaling ka lang, lahi ka na ng kaaway ng Diyos. Pero yung magsalita ka ng tapat, mahirap yan. Pero mabilis gawin kapag lahi ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Gumawa ka ng walang nakakakita sa'yo, mahirap yan kung lahi ka ng kaaway ng Diyos. Pero pag lahi ka ng Diyos, masaya kang gumagawa, walang naguutos, walang nakakakita, dahil ginagawa mo ang lahat bilang sinasabing anak ng Diyos na tagapagmana ng buhay na walang hanggan, bilang lahi ng Diyos, dahil ginagawa mo ang lahat ng bagay para sa kaluwalhatian ng pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya kapag tayo tapat na lingkod, dahil tayo lahi ng Diyos, mga minamahal, hinahayaan natin ang Diyos ang siyang pumili ng ating sinasabing kapalaran. Hindi tayong pumipili ng ating kapalaran. Diyos ang pumipili, mga minamahal, para sa atin. Yan ang sinasabing letting God choose. Ibig sabihin, hinahayaan mo na ang Diyos ang pumili para sa iyo. Basa. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 47, ang talatay 4. Kanyang ipipili tayo ng ating mana, ang karilagan ni Jacob na kanyang minahal. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 16, ang talatay 5. Ang Panginoon ay siyang bahagi ng aking mana at ng aking saro, iyong inaalalayan ang aking kapalaran. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay tayong pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. At lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang Panginoon ay siyang bahagi ng aking mana at ang aking saro, iyong inaalalayan ang aking kapalaran. At doon sa ating nabasa sa Kawikaan, sa Psalms 47 verse 4, mga minamahal, sinasabi ng ating nabasa na pabayaan mo ang Diyos ang siyang pumili ng iyong mana. Ayun ang nakasulat, mga minamahal. Kaya wag natin sabihin, hindi, itong gusto ko eh. Mahal na Panginoon, maglilingkod naman ako sa'yo, itong gusto ko eh. Itong gusto kong itsura. Itong gusto kong buhok. Itong gusto kong suot. Hindi ka lahi ng Diyos, mga minamahal. Pag lahi ka ng Diyos, Diyos ang magsasabi sa iyo ano ang gagawin mo. Pag sinabi ng mahal na Panginoon, mabuhay ka ng may kabanalan,
Dahil Diyos ang nagsasabi sa iyo yan, pabayaan mong gawin mo ang sinasabi ng Diyos para sa iyo. Dahil ang Diyos ang nakakabuti kung anong nararapat para sa iyo. Yung maganda sa ating paningin, mga minamahal, hindi ang kaaya-aya sa Diyos. Pero yung hindi magandang paningin para sa atin, mga minamahal, pag Diyos ang nagsabi niyan, yan ang maganda. Very pleasing sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Maging sa ating tungkulin, aking yung naalala, sabi ng ating beloved Mama dear, our beloved Arbostan Pastor, kapag nakakita ka ng isang sister, hindi nagusot ang buhok niyan. Hindi nagusot ang buhok. At puting-puti ang muka, walang ginampan ng duty yan. Palagi yan nasa CR, hindi nag-duty, nagsuklay lang yan ng buhok. Naunawaan niyo ibig ko sabihin, ating beloved Mama dear nagsabi niyan, mga minamahal. Pero kapag nakita mo isang choir member, halos hindi nakapagsuklay at pawis na pawis, yan ang choir member gumanap ng may katapatan sa kanyang tungkulin. Paano, brothers? Ganun din sa brothers. Nakita mo yung suot na long sleeve, hindi man lang nalukot, mga minamahal. Ang ibig sabihin, wala siyang ginampanan. Hindi nilinis yung CR, hindi nagwalis. Kung paano nagsuot ng long sleeve, ganun pa rin, may liston pa rin. Pero pag yan ay gumanap sa tungkulin, mga minamahal, sigurado, lukot-lukot ang suot niya. Pero yung puso niyan, mga minamahal, ay fresh na fresh, may galak, dahil nagampanan niya ang kanyang tungkulin. Ay sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, pabayaan mo ang Diyos ang pumili para sa iyo. Dahil pag ang Diyos ang pumili para sa iyo, mahirap sa iyo yan. Pero hindi naman ikaw ang gagawa niyan, dahil ang Diyos ang pumili para sa iyo, ang Diyos ang gagawa para sa iyo. At makikita mo, ang hinawakan ng iyong kamay, pinagpala ng ating mahal na Panginoon, dahil ikaw ay kasama sa lahi ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya pag nagawa natin ito, mga minamahal, meron tayong tinatawag na blessed assurance. Ang ibig sabihin, pinagpalang katiyakan. Iba kasi yung pinagpala lang, walang katiyakan. Hindi ba maraming pinagpala? Pinagpala, gumaling ang karamdaman, hindi na masayang maglingkod sa Diyos. Kasi gusto niya, magaling lang ang karamdaman. Pinagpala sa kabuhayan, hindi naman masayang maglingkod sa Diyos. Mga minamahal, pag sa negosyo masaya, pag sa paglilingkod sa Diyos, lupay-pay, walang sigla, walang lakas, mga minamahal, pinagpala lang. But there's no assurance. Ang pinag-uusapan natin, blessed assurance, pinagpalang katiyakan. Pag sinabing pinagpalang katiyakan, pagpapala yan nasa iyo. Walang pwedeng kumuha dahil Diyos ang nagbigay sa iyo dahil ikaw ay lahi ng ating mahal na Panginoon. Last verse, maghanda po ating magpaawit mga manugtog. Dito po sa aklat ng awit, kapitulo sa iyo, upang siya'y makatanan sa iyong mga looban. Kami nagsisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay at ng iyong banal na templo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo daw ay sinasabing mapalad, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa, Isaiah 65, ang talata po, mga minamahal. Tama ba yung ating nabasa? Psalms? Pakiulit nga. Dito po sa aklat ng awit, kapitulo 65, versikulo 4. Mapalad ang tao niyong pinipili at pinalapit mo sa iyo upang siya'y makatanan sa iyong mga looban. At kami nagsisiyahan sa kabutihan na iyong bahay, na iyong banal na templo. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Tatawagin kang mapalad. Sabi ng ating labasa, dahil pinili ka ng Diyos at pinalapit ka sa Kanya, kabilang ka ngayon sa lahi ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi, siya ay makakatahan sa kalooban ng Diyos, masisiyahan siya sa kabutihan ng bahay at banal na templo ng ating mahal na Panginoon. Sa huling sandali ng iyong buhay, ang kahuli-hulihan mong buhay, matapos sa lupa, ay sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi masasayang ang bawat panahon. Bakit pinaglingkuran mo ang ating mahal na Panginoon? Bakit naging lahi ka ng Diyos? Dahil ang pagiging lahi mo ng Diyos,
hindi hanggang lupa lamang. Hindi lang para pagalingin ang karamdaman mo. Hindi para lang lutasin ang problema mo, kundi para daring ka rin sa banal na templo, sa langit, sa piling ng ating mahal na Panginoon magpakailanman. Iyan ang tunay na lahi ng Diyos. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. At ang inyong mga dalang baguhan, nasa likuran, nasa tagiliran, nasa mga garahe natin, mga sasakyang inyong iniwan sa ating parking lot, balikan nyo sila, dalhin nyo sila sa harapan. Kung gusto nila sa araw na ito ay mapabilang sila sa lahi ng ating mahal na Panginoon. Dahil kapag hindi tayo napabilang sa lahi ng Diyos, merong kaaway ang Diyos na naghihintay sa sanlibutan. Sinasabing siya'y sinungaling at sa kanya'y walang katotohanan. Kapag lahi ka ng Diyos, nasa buong katotohanan ka. Wala ka nang hahanapin pa, wala kang pagsisisihan, lahat ng kailangan mo, dahil lahi ka ng Diyos, ibibigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Tayo po yung mga. Hallelujah. Nais kong ika'y maranasan, pag-ibig mo'y aking inaasa, pagkat sa'yo ko lang nagtawa ang tunay na kagalakan. Sa ating Diyos, matatagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko, ikaw lamang. Kaya't ngayong bukas at kailanman, pagsamba ko Ang ating pagsamba, ating iyangan. walang hanggan kita pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ang puso ko ito, ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan kita pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ang puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Dapat ang laman ng ating puso ay mamalagi sa ating malam. Nais kong ika'y maranasan. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasa, pagkat sa'yo ko lang natawa ang tunay na kagalakan. Ang tunay na kagalakan sa Diyos natin matatagpuan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko, ikaw lamang. Kaya't ngayong bukas at kailanman, pagsamba ko iaalay. Walang hanggan kita pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ang puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kita pupurihin, walang hanggan sasambahin.
Kapag tayo naglingkod sa ating mahal na Panginoon, dapat walang hanggan. Pupurihin natin at sasambahin natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating pahinga sa piling ng ating pinakamamahal na Kristo. Datapwat habang tayo naghihintay sa ating mahal na Panginoon dito sa lupa bilang lahi ng Diyos, tayo'y pagpapalain ng ating pinakamahal na Kristo. Sa ating pinagpalang baguhang nasa harapan, ang aming masasabi, kung merong pinagpala, kayo ang lubos na pinagpala sa araw na ito. Ay inyong mga kapitbahay, ang inyong mga kilala, lumabas ng tahanan dahil ngayong linggo para mamasyal. Babalik pa rin sila sa kanilang tahanan, nataglay pa rin ang karamdaman, taglay pa rin ang problema at kahirapan ng buhay. Subalit kayo ipinagpala dahil nasa tunay kayong iglesia ng ating mahal na Panginoon. Pinangunahan ng ating beloved evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God. Pag-uwi nyo sa inyong tahanan, kung meron kayong karamdaman, problema, ang lahat ng yan, aalisin ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Ang inyong isasagawa ay 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang reglamento ang tinatawag na pananampalataya. Sabi ng banal na kasulatan, sa langit ay meron lamang isang Diyos na dapat sampalatayanan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesu Kristo. Pangalawa, ang tinatawag na pagtalikod at pagsisisi sa kasalanan. Dahil ang bawat bunga ng kasalanan ay karamdaman. Magpatuloy ka sa kasalanan, isang araw paggising mo, may bunga na iyang karamdaman. Magpatuloy ka pa rin sa kasalanan, isang araw hindi ka nagigising dahil darating na ang kabayaran ng kasalanan, ang sinasabing kamatayan. Kaya ang kasalanan, kapag pinagsisihan, dapat lubos na tinatalikuran. Pangatlong, sinasabing bautismo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Ang layunin ng bautismo, sabi ng Acts 2:38, ay upang mapatawad ang lahat ng kasalanan ng inyong pagsisisihan sa oras na ito. At ang kahulugan ng bautismo, sabi ng Roma 6:4-5-6, upang kayo ay makalakad sa panibagong buhay. At sa inyong patuloy na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, pagdalo sa ating banal na gawain, gaganapin ang ating pinakamahal na Hesus Kristo, ang ika-4 na reglamento ng kaligtasan. Yan ang sinasabing bautismo sa Espiritu Santo. Ang Espiritu ng Diyos ay ibabahagi sa inyo. Kaya magkakaroon kayo ng kapangyarihang napatawad ng kasalanan, gagaling ang inyong makaramdaman, malulutas ang inyong mga problema, ang inyong makahilingan ay magkakaroon ng katugunan. Ang kalungkutan nyo mapapalitan ng kagalakan, ang kahirapan mapapalitan ng sinasabing kasaganahan. Subalit sabi ng Lucas 16:20, huwag nyo ikagalak ang mga bagay na yan, ang higit at dapat nyo ikagalak ang mga pangalan nyo nakasulat sa langit, ang tawag sa inyo, anak na lahi ng Diyos na tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Kaya isagawa po natin ang una't ikalawang reglamento ng kaligtasan, pananampalataya at pagsisisi. Pakitaas po ang inyong mga kamay. Habang nakayuko ang inyong mga ulo, sundan nyo ang aking sasabihin. Sabihin nyo, Amang Banal sa langit, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita. At narito po ako, isang makasalanan, lumalapit sa iyo at labis na nagsisisi. Tinatanggap kita ngayon bilang sariling Panginoon, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, 10 ng aking mamahal sa buhay. At ako'y nangangako, maglilingkod sa iyo ngayon at kailan pa man sa pangalan ni Jesus. I pray. Panatiling nakataas ang mga kamay, kami po'y manalangin para sa inyo. Opo, dakilat mapagpala mong banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang panalangin po ng aming beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, end-time prophet, Lord God, maraming salamat po sa mga kaluluwang demonstrator ng biyaya at dalangin po namin ito nawa ang simulain ng kalang mabungat maningas na paglilingkod sa iyo sa kanilang buhay. Pahintulutan mo po maganap ang 4 na reglamento ng kaligtasan, iligtas mo sila sa mamahal sa buhay, sa aklat ng buhay, isulat mo po ang kalamang pangalan sa pangalan ni Jesus, we pray. Amen and amen. Mabama kamay, ang ating isinagawa ay una't ikalawang reglamento, pananampalataya at pagsisisi. At para hindi masayang yan, bago kayo umuwi,
tanggapin niyo ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Pag tinanggap niyo ang bautismo, mapapatawad ang kasalanan niyo. Kaya kung meron kayong karamdaman ngayon, meron kayong problema, uuwi kayong taglay ang kagalingan, lutas ang problema, at may kapayapaan. Patuloy na dumalo sa ating gawain para tanggapin niyo naman ang kaloob ng Espiritu Santo. Tayo manalangin sa lahat nating pangailangan as point of contact. Taas natin ang ating mga kamay. Isipin natin ang ating Diyos na nasa langit, na Espiritu ay nasa ating puso, handang tumugon sa ating panalangin. Ang ating kanang kamay naman ipapatong natin sa ating ulo. Habang nakataas ang kaliwang kamay, ang kanang kamay papatong sa ulo. Isipin natin ating beloved Evangelist Will Almeida, the end-time prophet of our loving God, nagpatong ng kanyang kamay sa ating ulo. Ano man taglan yung karamdaman, problema at kahirapan, magawa ng kaaway sa inyong buhay. Palayasin natin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng ating pinakamahal na Hesus Kristo. Sabay-sabay po tayong manalangin muna ng pagsisisi. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpala ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyos na malayad sa pagkagalit, sa gana, sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming beloved Evangelist Will Almeida, end-time prophet, Lord God, na ating mga na kasama namin mga baguhang tumanggap sa iyo. Sama-sama kaming dumudulog sa iyong throne ng biyaya. Lubos nagpapakumbaba, kahabagan mo po kami patawarin sa lahat ng aming nagawang mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala sa kayo ng aming na pagbibigyan. Lubos at labis po kami nagsisilog, dalangin namin panghawakan mo kami, ihanda mo kami sa iyong dakilang pagbabalik. Mahal na Panginoon, bago sa aming personal pangailangan, una tigit sa lahat patuloy namin sinasamo mahabang buhay at kalusugang patuloy mong kaloob sa aming ginagalang mga pastor, pagtugon mo sa bawat panamadikling bitawa, ibuhos mo masaganang pagpapalas mga pilayang children, maging ministeryong inata mo sa kalang balik ha. Patuloy po kasang kapanin sa ray, pagkalungdan mo sa tuwang biyaya at abutin mo ang aming pangailangan, pauwi mo bawat isa. May galang katugunan sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Magitin makaramdaman, demons of incurable sickness and diseases, demons of leprosy, TB, diabetes, asthma, goiter, heart disease, demons of paralysis, blood disease, cancer, viruses, cast out from us completely right now in the name of Jesus. Demons of evil thoughts, carnality, materialism, dismay, pains, problem, wiles and clashes of the devil, poverty, cast out from us, complete healing and deliverance right now in the name of Jesus. Complete healing and deliverance right now in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bilang pananampalataya, taas ang ating makamay. At tayo ay tatalon, mga minamahal, buong lakas. At sisigaw tayo ng 3 beses na hallelujah, praise the Lord, para masamang espiritong pinalayas natin. Sabi natin, cast out and be bound into hell and be there forever. Meaning to say, nasa impyerno na, para hindi babalik sa atin, gawin natin ito na may kaseryosohan. Taas ang kamay, sabay-sabay nating sabihin, hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you so much, O Lord God, for thy sweet celebration, for thy glorious gospel, for the forgiveness of our sins, complete healing, deliverance, salvation, assurance of eternal life, for thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Sabihin natin, thank you so much, dearest Jesus. We love you so much, dearest Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin natin mahal Panginoon at nakapurang pasalamat, tangi lamang sa ating pinakamahal na Hesus Kristo at tayo dadako para sa ating mga announcement, ating beloved Brother Bobby. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louie Angeles. Minsan ang papumbigyan natin ng malakas sa palakpak. Yung palakpak po na makakaabot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Glory, glory to God. Hallelujah. At sa ating pong pagpapatuloy, tayo po idarako po sa pagbibigay. Amen. Ang atin naman pong ipagkakaloob sa mga oras po nito, ito po ay direkta nating magagamit at mapupunta sa lahat po ng ating mga sinasagawang mga proyekto sa ating bahay-sambahan. Amen. Dito po sa dako ng Marilao. At para ipanalangin po ang ating mga ipagkakaloob sa oras na to, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Ed. Amen. Upang ipanalangin po ang ating mga ibibigay. Amen. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Bobby. Tayo po idadako na sa ating pagbibigay ng ating special offering. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Ama namin sa langit, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Amang banal, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangulang dalangin,
ng aming ginagalang at minamahal Pastor Willie Sadarmeda, yung banal na propeta. Narito po kami, mahal Panginoon, sa mga oras na ito kami nagpapabot. Minsanan pa ng tao sa aming pusong pasasalamat sa mga pagpapala, mga biyaya na aming natanggap, mahal Panginoon, nagmumula sa iyo. At narito, mahal Panginoon, aming binibigay ang aming natatanging handog o special offering, mahal Panginoon, para sa patuloy na pagsasagawa, mahal Panginoon, ng karagdagang pasilidad ng bahay sambahan dito sa dako ng Marilao. Pagpalain mo at basbasan mo, mahal Panginoon, lahat ng mga kamay na magbigay sa mga oras na ito. Pagpalain mo ang kanilang mga trabaho, kanilang mga nabuhay, kanilang mga negosyo, mahal Panginoon. Ibuhos mo walang hanggang pagpapala, mahal Panginoon. At sa lahat ng aming minamahal mga kapatiran na patuloy nagbibigay din ng kanilang mga vows and pledges o pangako sa iyo, mahal Panginoon. Patuloy mo sila pagpalain, mahal Panginoon, anumang bagay, pinagkaloob para sa iyong banal na gawain, mahal Panginoon, ikaw pa magpala sa bawat isa, mahal Panginoon. Ito ang aming samutalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. What would be pleasing to my King? I give my heart, not just a part. I'm lifting up my everything, and it's all I have to offer, and it's all I have to
Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, dear Jesus. At God bless you po sa lahat ng ating beloved brethren na tapat at masayang nagkaloob para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, ang ating dakilang Diyos na buhay pong magbalik sa inyo ng makalibong beses. Amen. At para naman po sa ating mga kasama po rito, sa ating sumasamba sa ating pinakamamahal na Panginoon, para po sa inyong mga ipagkakaloob na vows, sa inyong mga pagkakaloob na pledges, mga special offering, maaari nyo rin po yung i-turn over sa ating pong mga napagkatiwalaan na tumanggap po ng mga vows and pledges nyo po. May table po sa ating entrance, ang ating beloved Sister Ami, sa ating beloved Sister Chad. Sila po yung mga naatasan at napagkatiwalaan tumanggap po ng ating mga vows and pledges. Sa kanila lamang nyo po iaabot at muli binibigyan ng diin na kayo po mismo ang mag-abot at mag-turn over po sa kanila upang hindi rin po tayo ma-out of blessing. Para naman po sa ating mga beloved kababayan at gayon din po sa ating mga beloved kapatiran, saan man po kayo dako naroroon at naaabot po ng ating pinagpalang live webcast, kayo man din po ay maaring makibahagi sa ating mga isinasagawang proyekto. Ang cellphone number po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louie Angeles, ay nasa screen nyo po ngayon. Maaari nyo pong tawagan at i-text ang ating beloved ordained preacher upang maipaliwanag po nila sa inyo yung mga pangunahing proyekto po nating isinasagawa at yung tamang proseso kung paano po kayo maaaring makibahagi. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ituloy-tuloy na sa ating pong pinagpalang banal na gawain. Darako po tayo sa ating mga announcement, ang ating schedule of services. Tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay at nabibigayaan po tayo ng malayang pagkakataon kung saan tayo po ay nakakapagsagawa ng ating mga pinagpalang banal na gawain 3 beses isang linggo. Amen. Ang ating midweek service, araw po ng Miyerkules. Nagsisimula po tayo ng 2:00 ng hapon at matatapos po tayo ng 6:00 ng gabi. Yan po ay araw ng Miyerkules, ang ating midweek service. Ang ating overnight prayer meeting naman po, tayo ay nagsisimula ng 10:00 ng gabi ng Biyernes at matatapos naman po tayo araw na po ng Sabado 4:00 ng madaling araw. Para po sa ating Sunday General Service, katulad po ngayon, araw ng Linggo, tayo po ay nagsimula ng 10:00 ng umaga at matatapos po na hanggang 4:00 ng hapon. Kung minsan umaabot po tayo ng 4:30 ng hapon. Amen. At para naman po sa ating mga beloved kababayan na ngayon pa lamang po nakatunghay ng ating pinagpalang live webcast, kayo po ay malugod naming inaaniyahan. Kayo po ay dumalo, kayo po ay tumungo sa ating bahay-sambahan. Sama-sama po tayong magpuri, magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa mga araw po na nabanggit. Ang ating address, matatagpuan po ang ating banal na gawain sa ating bahay-sambahan, Jesus Miracle Crusade International Ministry, Marilao Outreach. Tayo po ay matatagpuan sa T. Mendoza Street, Barangay Saug, Marilao, Bulacan. Amen. At sa mundo naman po tayo ng radyo, tayo po ay araw-araw napapahinggan mula Lunes hanggang araw po ng Sabado. Ang ating radio program, The Jesus Miracle Hour, ay mapapahinggan po sa stasyon ng radyo, DZME, 1530 kHz AM band, 11:00 po ng gabi at matatapos naman po ng 12:00 ng madaling araw. Para po sa ating TV program, tayo po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at patuloy na umiere at napapanood ang ating banal na gawain sa mundo ng telebisyon. Araw naman po ng Sabado, tayo ay napapanood sa PTV Channel 4, 10:30 po ng gabi at matatapos naman po ng 12:00 ng madaling araw. Para po sa ating mga social media accounts, napapanood po tayo live, webcast, live via streaming sa ating Facebook page, sa ating Facebook account at sa ating YouTube channel. Ang ating Facebook page, ang ating YouTube channel, JMCIM Marilao. Ulitin lamang po natin yan, JMCIM Marilao. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malapit na po tayong sa ating pagtatapos, mga kaunting reminders na lamang po sa ating pag-uwi. Amen. Praise the Lord. Sa ating naman pong
mga reminders po sa ating pong pag-uwi. Dahan-dahan po yung ating mga sasakyan at sa ating pong mga beloved brethren na magkukommute po. Tayo po ay i-assist ng ating mga beloved marshals, mga beloved security force hanggang sa dako po ng MacArthur Highway. Pakisundan na lamang po yung mga kanilang instructions kung kailan po tayo maaaring tumawid. Amen. At kung saan po tayo dapat tumawid. Amen. Iniingatan po natin ang bawat isa, ang ating mga beloved brethren, sapagkat may mga cases po na mga aksidente po sa MacArthur Highway. Kaya po malaking bagay po at makakatulong po. Masundan po natin yung kanilang mga ibibilin. Amen. At gayon din po, atin din pong ina-announce, purihin ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating pong nalalapit na Victorious Talipaw Peace Mission. Amen. Purihin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gagawin at gaganapin po ito sa October 13, 2024. Amen. Thank you, dear Jesus, sa Amoranto Sports Complex. Kaya po inaasahan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pagkakaisa po natin sa mataimtim na panalangin at pag-aayuno. Amen. At patuloy po ang panawagan sa bawat isa, ating mga ginagamit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ongoing po yung ating fasting and prayer dito po sa ating bahay-sambahan. Sa lahat ng ating mga beloved brethren, welcome din po kayo sa ating pong pag-aayuno. Amen. At mataimtim na pananalangin. Magdadala lamang po tayo ng ating mga pangangailangan, mga banig, kumot, amen, na ating pong magagamit sa ating pong pagpa-fasting. At reminders po at sa bawat isa, sa lahat po ng ginagamit natin sa banal na ubasan natin pinakamamahal na Panginoong Hesus, wala po munang uwi. May general meeting po tayo sa lahat po ng ating mga awit, group of choir. Kaya din po sa ating webcast group, sa ating audio group, sa ating mga beloved musicians. Wala po munang uwi at may general meeting po tayo. At kung wala na pong mga karagdagang announcement, siguro po sa mga susunod na service na lang po, birthday greetings po muna tayo. Tayo po ay nagpapaabot ng pagbati po ng maligayang kaarawan sa ating beloved sister Miracle Pagapulan. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagmumula po ang pagbati sa ating beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wilde Estrada Almeda, at bumubuo po ng Marilao Brethren ay nagpapaabot po sa ating beloved sister Miracle Pagapulan ng happy birthday. Dalangin po natin ang malakas na pisikal na pangatawan, higit sa lahat ang pinagpalang buhay espiritual. At dito po natatapos ang ating pinagpalang banal na gawain sa hapong ito. At para po sa ating closing prayer, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Noel para po sa pananalangin sa pagtatapos. Amen. Thank you, dear Jesus. Purihin ang dakila Diyos, God bless you sa ating beloved Bobby. Sir Diyos, mahal tayo manalangin sa ating pagtatapos. O dakila Diyos sa mamadala ang pinakamula pa ni Jesus sa pangungurat. Dalangin namin binamahal at ginagala Evangelista Wilistaran. Birin tayo prophet of dalamigan dakila Diyos. Tapos puso kami mahal pa rin nagpupurit at pasalamat pala pa rin sa ipaglangis sa bawat yugto na manalagawain na yung pinagpala sa pumaghapon sa aming pagpupuri namin sa iyo dakila Diyos. Maraming salamat sa dakila Diyos sa iyong madalang salita na dinala ng mga haral sa araw na ito. Wala pa rin maraming salamat pala pa rin karagdagang kalakasan namin sa spiritual namin sa paglilikod namin sa iyo. Panginoon. Maraming salamat pala Panginoon, higit sa lahat ang imatabi sa presensya sa iyong pagkilos mo sa aming kalagitnaan, dakila Diyos. Purihin ka, mahal Panginoon. Hallelujah. Dalayan namin siya, mahal Panginoon, sa nalalimi pagpasilina na aming maisamahan dito sa Dakor Marilao Outreach, mahal Panginoon. Iyong pagpalain, mahal Panginoon, pag-ingatan mo ang aming minamahal, mga power, mahal Panginoon. Ikaw, mahal Panginoon, bigay ng kalusong kalakasan, magbula sa iyo, mahal Panginoon, karunungan, pagpalain mo kami, dakila Diyos, mag-isa ay pag-uwi sa kanyang tahanan. Ingatan mo bawat isa saan, mahal Panginoon, lukuman mo ng iyong kapangyarihan, ilayo mo kami sa anuman din sa pamakan, pagpalaan mo kami, mahal Panginoon, maging ang buong mundo, mahal Panginoon. Ikaw magpala, mahal Panginoon, ito ang samot panalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. God bless you po sa lahat ng ating beloved brethren. Ating mga beloved mga awit, pakiprioritize po ang pag-a-assist sa ating mga beloved brethren. Maharating po sila sa kanilang mga sasakyan, makalabas po sa ating bahay-sambahan. Ang mga daladalahan po nila at kanilang mga bit-bit na mga bata, paki-assist po sila. God bless you all, mga minamahal. Yes, I love you with the love of the Lord. Sa ating po mga beloved brethren na nais pong magpa-lay hands dito po sa right side para ma-assist po ang ating mga beloved brethren na nais magpa-lay hands. Sa ating po mga beloved newcomers na nais pong magpabautis po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dito po kayo sa right side para ma-assist po kayo. Amen.
love you with the love Yung mga silya po natin, pagtulong-tulungan na lamang po natin. Amen. Para mabilis po tayo makapag-ayos. of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. At nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon.